some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Traffic. Magkatanda yun. Nabasa. Tignan natin kung gaano tayo kabilis. Side, yes, I can. Okay lang magkamote, basta safe kamote. Ganda ng view. Sulit. Kamusta naman? Yeah, morning goods. Nakita nyo na nga na nagpa-inspection tayo ng motor vehicle. At sa awa naman ng Diyos, nag-pass tayo. In today's video, gusto ko lang i-share yung experience ko sa pag-transfer of ownership and register ng aking motor vehicle. Ay, gawin ko na. Ang pinagbabawal na technique. Pangit din ang camera angle natin. Kailangan ko mag-set ng mount. Kung nakatingin akong diretso, ganito, wala kayong kita. Eto, kita nyo, pero mukha kong tanga. Gusto ko lang i-share yung experience ko. Ganito yun eh. Naka-open deed of sale tong motor na to. Binili ko ng second hand. So yung gusto kong unang gawin is magpa-transfer of ownership para sa pag-register ko, nakapangalan na sa akin, di ba? Goods na. Wala nang problemahin. Una ko inasikaso, puntang LTO, maayos naman, nagpasa ng documents, blah blah blah, kumuha ng insurance. Tapos, ang sabi sa akin, kailangan kong mag-antay ng confirmation dahil yung mother file nito is nasa Baguio LTO office. Okay, so nag-request na ako for confirmation ba yung tawag doon? Basta ganon. After a week and 3 days, may tumawag na sa akin na na-approve na daw yung confirmation pag-transfer. Para doon ako magpa-registro sa Agoo, La Union. Pagkatapos nun, sinabi na kailangan ko ng HPG clearance para sa transfer of ownership. Sa isip ko, HPG, no problem. Pero sa aking ikinagugulat is pinakamalapit na HPG office sa amin is sa San Fernando, La Union. Tandaan nyo guys, hindi pa rehistrado tong motor ko. So yung ginawa ko, syempre binahe ko doon ng maaga. Iwas checkpoint, natutulog pa mga enforcer. Naasikaso ko yung papeles doon. Ay, hindi ko pa kabisado yung San Fernando, so pabalik-balik ako, Google Maps. Okay, yeah. Tanong-tanong na lang. Pero natapos ko din around 2 PM that day. So bumalik agad ako ng LTO. After nun, sabi agad, okay sir, kailangan nyo na lang ng emission. Emission sir? Okay, no problem. Oh! So ako na walang kaalam-alam, pumunta sa emission center. Dahil ang alam ko is first come first serve, so pila-pila lang. Paano masabi? Sa may Agoo. Yung pangalan yata niya is yung Pines Emission Center. Ganda ng view. So yun na nga, pumunta ako doon. Sinabi is by schedule, sabi na nagbabantay doon. So okay, balik na lang ako sa susunod, pa-schedule na ako.
Tapos bumalik ako nung Monday. Anong oras ako nandun? Mga 7. Pero ang daming taong may hawak ng papel. Tapos hindi na nagpapatest ng motor. Diretso na lang sila sa opisina. What the fuck is that? Ako, siyempre, akala ko, oy, baka ito yung first step. It's a trap! Wala man lang nakapaskil doon. So weird. Pagdating ko na sa loob ng opisina nila, may nakausap na akong babae. Hindi siya same ng nakausap ko no Friday. Sabi, may schedule. Opo, nagpa-schedule po ako nung Friday. Kaya po ako bumalik itong Monday. Hindi po sir, yung next na available namin for scheduling is next month, February. What? Ako naman nagulat. Bakit ganon? Hindi pa sinabi sa akin nung Friday. Wala po sir. Nagtanong-tanong ako sa mga tao na schedule niyo po pala ngayon sir, sabi ko. Oh hindi, pinadaan ko lang sa kaibigan ko, sabi nila. Or kausapin mo lang sila dyan, pwede kang i-schedule. Pero syempre may dagdag bayad. So common sense, alam nyo na fixer yon, na lantaran, garapalan. Mga bobo! Stop it! Grabe, sobrang inis ko nun, pero kalmado lang dapat. Syempre lantaran na lahat ng tao, okay na dun, but ako nag-iisa. Scary din, no? Nung pumasok ulit ako, de hecho wala nang pila-pila dun sa opisina nila. Kinausap ko ulit yung babae. Ma'am, magkano po? Magpa-schedule na lang ako bukas. Sabi niya, oh sige sir, ito po yung number ko, basta hanapin mo lang ako bukas. Alam niyo yung naramdaman ko sa moment na yon? Pera lang talaga lahat. Kung pwede nga, may report ko kay Colonel Busita para pasarado niya yung emission center na yon. Malik ako ng LTO ng Agoo. Nagtanong ako, sir, saan ba yung mga emission center na malapit dito? Kasi yung pinuntahan kong Pines Emission Center, wala po eh. Fixer lang naman daw yung ina-accept nila doon. Kung idadaan sa tamang proseso, next month pa daw po, mag-expire yung binayaran kong HPG clearance. So, kailangan ko na naman bumalik ng San Fernando kung ganon. Sabi ni sir, may naman po ulit sa San Fernando. Babalik na naman ako doon kung alam ko lang na ganyan. Hindi sana inayos ko na agad yung HPG clearance, tapos nagpa-emission na ako agad. Okay, yeah. Napakalabo ng sistema nyo. Nakaka-bad trip lang na hindi for awareness, hindi alam ng mga tao. So ako na lang umuwi. Naghanap ako ng, ginamit ko yung Google Maps. Siyempre kwento ko din sa pamilya ko, ganito yung sitwasyon. Ang dami ko nang nagastos na pera, pero magiging all for nothing na lang. Nakaka-puisit yung gano'n. Grabe. Pera na, naging bato pa, yun yung nasa isip ko. May na-mention ang asawa ng bayaw ko na mayroong inspection center dito sa Marcos Highway. So mga 40 minutes away. Na legit pa, accredited by LTO, all the good things, kompleto pa. Hindi yung basta-basta parang pinunta ko kung Pines Emission Center, hindi nila talaga i-check yung motor mo. Dapat lulusutan lang nila. Ay parang lulusutan lang nila yung emission. Kaya nga emission center, pero dito inspection. Same price pero complete package. Actually hindi siya same price dahil kung idaan ko sa fixer doon 2,000, 1 or 1,500 siguro. Hindi ko lang alam pero napaka-bull sa load of crap. Kapanas. Kung pwede sana i-mention nyo si Colonel Busita para tingnan natin masasabi niya. Kung pwede sana dalawin niya, makita niya first hand. Napakagulo.
Yung mga gustong idaan sa tamang proseso, binabali, wala. Dahil pera-pera lang. Pasensya na, napapamura ako dahil alam nyo naman, kung kayo din naggrabyado, hindi lang pera nyo, oras nyo, para lang sa wala. Nakakabad trip yung ganon. So yun, pumunta ako dito sa emission center gaya ng nakita nyo kanina. Bayad, 590. Oh, sila na mag-aasikaso. Pinila yung motor, linya, pass, pinasa sa'yo. Okay, tapos na. Tapos, within 1 hour. Wala pang 1 hour, siguro mga 30 minutes lang. Pero 30 minutes sa pila, napakabilis. Napakalupit loading. So, ano nga ba ang moral of the story? Siyempre mga lods, hindi ko kayo ini-encourage na magpadaan sa fixer, no? Mas mabuting nang may alam tayo sa mga tamang proseso. Ipaglaban natin ang mga tama para sa lahat. Tayo din lang naman makikinabang eh. Basta, yun na yun. Ride safe na lang sa ating lahat. Peace out. Yeah. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. Living my life till it's over. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah.